Pagbati sa iyo, nandito tayo ulit para himayin ang isang mahalagang konsepto. Mula ito sa librong Kingdom Synergy ni Chris R. Villases. Ang gusto nating malaman, gaano nga ba kahalaga yung teamwork, yung pagtutulungan? Sa mga misyon, titingnan natin yung mga sinasabi mismo sa libro. Okay, umpisahan na natin siguro sa pinakatanong, no? Ito yung parang sentro ng usapan. Sapat na ba talaga yung galing lang ng isang tao, yung dedikasyon niya para successful ang isang misyon? O meron bang mas effective na paraan? Mas, sabi nga dito, biblical daw. Kasi malinaw yung sinasabi ng source eh. Ang disenyo daw talaga ng Diyos para sa misyon nakabase sa team, hindi yung solo ka lang. Marami raw talagang halimbawa sa New Testament, di ba? Yung pagpapadala ni Jesus sa mga alagad, dala-dalawa sila. Tapos si Paul, laging may mga kasama yon sa mga lakbay niya. Hindi sila nag-iisa. Oo. At dito, parang kinukontra nung libro yung madalas nating nakikita, yung Lone Ranger model. Alam mo yon? Yung parang bida, mag-isang bayani sa ministry. Sabi ng source, oo, mukhang inspiring yan, no? Pero hindi lang daw unbiblical. Nagiging source pa raw talaga ng mga seryosong problema. Problema? At hindi raw biro yung mga problema, tama ba? Kasi may nabanggit ka na statistics, grabe, parang 70% daw ng mga pastor nararamdaman nila yung pag-iisa, yung isolation. Tapos mahigit 1,500 leader daw ang umaalis sa ministry kada buwan dahil sa burnout o kaya conflict. Wow! Malaking bagay pala to. Tama ka, nakaka-alarm nga yung mga numero, no? Kaya dito na pumapasok yung konsepto ng Kingdom Synergy. Hindi lang siya basta, alam mo yun, nice to have. Sinasabi ng libro parang necessity siya. At hindi lang simpleng pagtutulungan. Ang description nga, spirit-empowered cohesion. Kumbaga may spiritual dynamic yan kung saan yung buong team mas malakas pa sa pinagsama-samang parts. At nangyayari daw to sa tinatawag nilang apostolic teams. Apostolic teams, okay, nagiging specific na. So, hindi lang basta team. Paano to nagiging practical? Ano yung mga sangkap, mga elemento para mabuo yan? 5 yung binigyang diin nila. Una, yung clarity of calling. Malinaw dapat sa bawat member kung ano talaga yung role niya, ano yung contribution. Kadalasan daw, may ginagamit silang Vision and Strategy Paper, yung VSP, para lahat alam yung direksyon. Pangalawa, covenantal unity. Ito mas malalim pa sa kontrata. Parang tipan, di ba? Commitment sa relationship, sa trust. Pangatlo, constructive conflict. Ito medyo tricky to. Hindi pag-iwas sa di pagkakasundo, kundi pagharap dito sa paraang nakakapagpatibay pa. May tools pa nga raw tulad ng conflict maps para ma-analyze yung conflict. Teka muna, yung constructive conflict, parang mahirap yang gawin, lalo na sa kultura natin na medyo iwas sa confrontation, no? May sinabi ba yung source paano to uumpisahan ng maayos na hindi parang nag-aaway lang? Magandang tanong yan. Ang sabi raw, susi talaga yung nauna, yung covenantal unity. Kung matibay na yung tiwala at relasyon, mas posible yung tapatan pero may respeto. Kailangan i-develop yung skill na to as a team gamit yung mga tools na nabanggit. Okay, tuloy natin. Pang-apat, spiritual rhythms. Ito yung mga regular na prayer, worship, fasting, nang sama-sama. Parang spiritual fuel ng team. At pang-5, reproducible structure. Kailangan daw may sistema para yung model ng team, yung effectiveness, pwedeng maduplicate. Dito pumapasok yung APESTF framework. Apostle, Prophet, Evangelist, Shepherd, Teacher, para masigurong kumpleto yung gifts sa team at madaling makabuo ng bago. Wow! Ang galing, parang pinagsama talaga yung biblical principles at saka yung practical na strategies. May mga tools pa. Kumpleto, no? So, sino ba talaga ang target audience nito? Para kanino itong mga ideyang to? Malawak siyempre. Mga church planters, mission leaders, mga pastor, obvious yun. Pero kasama rin daw mga seminary students, mga leaders ng NGOs na faith-driven, mga para-church, pati nga raw Christian entrepreneurs na gustong i-apply yung synergy sa business nila, pwede.
At para sa iyo na nakikinig, ang value nito hindi lang yung knowledge sa team management. Sabi rin, makakatulong daw to sa personal growth mo, pagtibay sa challenges, at mas malinaw na strategic thinking para sa kahit anong misyon o proyekto na importante sa iyo. Okay, so kung ibuod natin, ano yung pinakamahalagang takeaway natin dito? Malinaw na pinapakita ng source yung laki ng potential ng team-based approach, na hindi lang ito basta strategy. Nakaugat daw sa Biblia, tapos pinalakas pa ng mga practical na structure at spiritual depth. Hindi lang para maging effective, kundi para makabuo ng community na nagre-reflect talaga nung dala nilang mensahe. Tama ba? Oo, tama. Yun. At bilang panghuli, siguro isang tanong para sa iyo na maaari mong pag-isipan. Saan pa kaya sa buhay mo, trabaho ba yan, community, familya, pwedeng ma-apply itong prinsipyo ng synergy na pinag-uusapan natin? At paano kaya natin mababalance yung pagpapahalaga sa galing ng individual versus yung lakas ng pagkakaisa ng grupo? Yon, isang bagay na pwede mong dalhin at pagnilayan.